Finally nagkita-kita at nagkaharap-harap na si Imu, si Luffy sa kanyang Sun God Nika form at itong si Loki sa kanyang Nidhogg Zoan form. Ang tatlong pinakamalalakas na entity sa loob ng One Piece verse magsisimula ng maglaban. At hindi lang yun, hindi na nakangiti dito si Luffy, kung hindi, binanggit niya pa na galit na siya. After niyang ma-witness sa pagdating nila nitong si Loki sa battlefield na knock out cold na itong si Usopp at si Brook ng dahil kay Imu. Ang paggamit ng panibagong atake ni Zoro na ang Three Sword Style, Red Ogre, Raging Giant para wasakin ng napakaraming mga giants. Makikita din natin dito guys ang brutal na paraan ni Sanji at ng iba pang crews ng Straw Hat para pigilan ng regeneration at ang immortality ni Killingham. And when I say brutal, literal na napaka-brutal. At ang isa sa pinaka hindi nyo ine-expect sa chapter na ito guys, ang potensyal ng Devil Fruit ni Chopper. Possible ito na maging ang Forest God Devil Fruit. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1177. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Fury. At makikita natin guys sa pinakaunang parte ng chapter, lumilikas na nga ang mga residente ng West Village. Kasama na din dito guys ang mga bata na na-rescue nitong si Loki matapos mahulog papunta sa Underworld. Ayon dito guys, delikado ang sitwasyon. Oo, dinedepensahan sila ng mga surviving giants na itong sila Dory, si Brogy, si Stansen at itong si Hyrodin. Pero after nilang makita kung gaano kadami ang horde ng mga devil giants, naisip nila na baka maging masamang outcome. Mataas ang tsansa daw na ang side nitong sila Dory at ni Brogy ang ma-annihilate sa laban na ito. Rason kung bakit kahit bilib na bilib itong si Colon na nakikipaglaban ng ibang higante, ininsist ng ibang mga giants na pumasok daw ang mga bata sa mga bahay o magtago dahil mukhang hindi magandang magiging outcome ng laban na ito. Then makikita natin dito guys ang iba pang mga members ng Giant Warrior Pirates sinubukan ng atakihin itong sila Dory. Sa sobrang lakas nga ng buff na nare-receive nila sa kanilang devil form, maging ang kanilang sariling chief, itong si Dory hindi na nasasalag ang trident ng isa pa sa mga devils habang minamalit itong si Dory. All throughout this time, mas malakas daw pala sila kumpara sa kanilang mga chief. Napakarami pa ng iba't ibang mga uri ng mga bagay na sinasabi ng mga devils na ito. As if, napaka-clear, napakalinaw, corrupted talaga ang isip nila sa pamamagitan ng devil forms nila after ng Domi Reversi. Kinukumbinsi din nila ang kanilang chiefs na itong si Dory at si Brogy na bumalik na daw ito sa kanilang side. Maging devils ito ulit dahil sayang naman ang power na maa-attain nila. Nang dahil dito napiko naman itong si Dory. Ayon sa kanya, napaka-proud at napakataas daw ng dignidad ng Giant Warrior Pirates. Hindi daw niya ine-expect na maging ang kanyang sariling crewmates ay magsa-succumb ng ganito katindi sa power. Na actually, hindi naman nila kasalanan guys. Oo, ganito na ang pag-iisip nila ngayon sa kanyang devil form, however hindi nila ito choice. Force na na-turn sila ng Domi Reversi ni Imu. At dahil nga sa Domi Reversi na yon, kaya nila nasasabing mga bagay na ito. However, buo na ang loob dito guys ng mga giants. Si Stansen, si Hyrodin, si Dory at si Brogy na ngayon wala silang choice. Kailangan nilang pagpapapatayin ang lahat ng mga devil giants na ito para ma-turn back sila sa normal. On the other hand, makakarating naman tayo sa kabilang scene guys, sa Sun Realm pa rin, pero dito kay Gyaban at dito kay Chopper. Ngayon ay naririto sila malapit sa lift na nagpaangat sa kanila mula sa Underworld papunta sa Sun Realm. Since alam nga natin guys na heavily injured itong si Gyaban, hindi nga sila pumasok sa battlefield. Pero ang problema maging dito sa location na ito, nakarating ang mga Devil Giants. Buti na lamang nakarating din dito itong si Kashi. Pinoprotektahan niya ang dalawa. At unang-una sa lahat, ayaw niyang atakihin ng dalawang Devil Giants na ito. Dahil matalik niya palang kaibigan ng dalawang to. Especially since kilalang kilala niya ito at ayaw niya itong saktan bilang kanyang sariling mga crewmates. Kinukumbinsi siya dito ni Gyaban na wala siyang choice. Kung hindi niya lalabanan ng dalawa,
papatayin siya ng dalawang ito. At kapag naipit siya sa dalawang ito nang hindi lumalaban ay mataas ang tsansa na maging isang Domi Reverse Devil Giant din siya. Ang sagot naman ng dalawang mga Devil Giants na ito, maging Devil na rin daw itong si Kashi. Once na nag-transform at naging isang Devil na siya, maiintindihan niya kung gaano katindi ang power na maa-attain niya sa transformation na yon. And to be honest, nagkukunwari pa daw itong si Kashi na ayaw niyang saktan ng dalawang Giants. Pero ang katotohanan kahit gustuhin niya man, hindi naman niya talaga matatalo ang dalawang ito. Magkakaroon naman dito guys ng highlights itong si Dory, si Brogy, si Stansen, si Hyrodin at lalong-lalo na itong si Zoro. Habang isa-isa nilang pinagpapapatay ang Devil Giants na sumusugod sa West Village. Unang-una na dito guys, itong si Brogy. Inatake niya dito ang isang crewmate na nagngangalan na Gantonio. Sinabi dito ni Gantonio na all throughout this time, medyo pikon daw talaga siya dito kay Gantonio. Every time daw na magsasabi ito na makikikagat sa kanyang pagkain, napakalaki daw ng kagat nito. Kahit sabihin niya na konti lang, halos kalahati ang kinakagat niya. Rason kung bakit ang atake ito ni Brogy, medyo personal. Kitang-kita natin guys na hindi ito para lang iligtas si Gantonio kung hindi para gumanti din. The same para sa iba pang mga higante. Pero makikita natin dito guys ang panibagong mga new named attack nila. Itong si Hyrodin, ginamit niya ang Gungnir para wasakin ang katawan ng isa sa mga Giants. Si Dory naman ginamit ang Ikoku Sovereignty, ang version na kung saan isa lang gumagamit. At ito namang si Stansen ay ginamit ang kanyang gigantic drum para wasakin din ang isa sa mga Giants. At ang pinaka-highlights para sa assault nilang ito sa mga Devil Giants ay itong si Zoro. Habang ginagamit ang panibago niyang atake na pinangalanan niyang 3-sword style, Red Ogre, Raging Giant. Isang napakalupit na atake kung saan winasak at hiniwa talaga niyang muka ng isa sa mga Devil Giants. Panibagong atake ito guys, not even once, never pa natin itong nakita before. Sa sobrang tindi ng ginagawang pag-ubos ng mga higanteng ito at ni Zoro sa iba pang mga Devil Giants, bilib na bilib ang ibang mga Giants. Dahil as you can see nga, nabanggit natin kanina guys, nagwo-worry sila. Sa napakaraming number ng Devil Giants, akala nila matatalo itong sila Zoro. However ngayon, nasa labas sila at nanunood sila sa napakatinding performance ng mga ito. Pero iba ito para dito kay Elder Harul guys. As if, para bang ginagawa daw ito ng mga ito hindi dahil sa gusto nila silang iligtas, kung hindi, para bang personal ang ginagawa nilang mga atake. Parang nag-e-enjoy pa sila sa pag-massacre sa mga Devil Giants. Switching of scenes na naman guys at makakarating tayo ulit ngayon kay Lagyaban at kay Chopper. Pero dito, pareho pa rin ang sitwasyon. Ayaw pa rin atakihin nitong si Kashi ang iba pang mga members ng crew nila na na-transform na into devils. Kaya wala na silang choice. Kailangan ng gumalaw nitong si Gaban at nitong si Chopper para hindi sila nito mapatay. Pero since alam naman natin sobrang tindi ng injuries ni Gaban at hinihil pa nga siya dito ni Chopper, si Chopper gumawa ng paraan. Kumain na siya ng isa sa mga Rumble Balls at nag-transform na siya sa kanyang Monster Point. Inatake niyang Giant na ito. However, sa ginawa niyang atake, hindi naman ito ganon kalital, hindi ganon ka-deadly. Literal na sinapak lang niyang isa sa mga Devil Giants habang sinasabihan nito na gumising daw ito sa katotohanan. Baka wala siya sa kanyang maayos na pag-iisip. At ang malupit dito guys, tinawanan lang siya ng Giant habang sinasabi na walang epekto, walang damage ang ginawa niyang atake. Pero hindi talaga yun ang nakakagulat dito. Ang nakakagulat dito is that sa ginawang pagsapak ni Chopper sa Giant na ito, umikot siya guys. Nag-turn siya ulit pabalik na para bang ginawa niyang reverse ang Domi Reverse nitong si Imu. Sa sapak na yon itong si Chopper, tulad ng ginagawa na proseso nitong si Imu na pagpapaikot sa mga Giants para maging Devils, umikot pabalik ang Devil Giant na ito at bumalik siya sa kanyang normal Giant form. Hindi alam nitong si Chopper maging ang bagay na ito kaya nagulat din siya. Unang-una sa lahat, hindi naman nila na-witness kung paano gamitin ng Domi Reverse. Kaya dito guys, nagsisimula lahat silang magtaka. Itong si Kashi, itong si Chopper, itong si Gaban at maging ang Devil Giant na kasama ng Devil Giant kanina. Ngayon pa lang guys, sasabihin ko na sa inyo, nasa mural na nakita nitong sila Frankie, nakalagay doon ang Forest God ay may kakayahan na itain maging ang mga beast.
So does it mean na may tsansa na itong si Chopper ang Forest God at hindi niya pa lamang na-awaken ang kanyang Devil Fruit ability? However, we won't go any deeper into that dito sa ating full chapter review. Magkakaroon tayo ng separate analysis video para dyan. But switching of scenes, makakarating tayo ngayon dito kay Sanji sa iba pang mga member ng Straw Hat Crew at dito kay Killingham. At dito na mangyayari guys ang tinutukoy ko na brutal na paraan para pigilan nilang regeneration and immortality nito. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Pinugot nilang ulo nitong si Killingham. Sa pamamagitan nun, isineparate nilang katawan, ang ulo at ang legs nito para kahit na kaya niyang mag-regenerate, kahit na immortal pa siya, hindi pa rin niya magagamit ang kanyang katawan. Oo, immortal nga siya pero kung hindi naman magkakadugsong ang body parts niya, hindi pa rin siya makakalaban. Ito ang ginawang paraan ng tatlong ito. Oo, medyo nakakatawa pero in a way, napaka-brutal din ng proseso na naisip at ginawa nila dito kay Killingham. Dahil dito nagsisisigaw itong si Killingham. Galit na galit at pinagmumumura silang tatlo. Habang sinasabi na sulitin na daw nila ang panahon na ito dahil once na makarecover sila, once na hindi na nila mapipigilan ng katawan ni Killingham, pagpapapatayin niyang tatlong ito. However, alam naman natin guys na oo, hindi na nga siya nakasil at first pero nagawa pa rin siyang durugin ni Sanji sa previous chapter. At this point guys, siya na ngayon ang minamaliit nitong si Jinbei. Napakaingay, napakadaldal daw niya for someone na nasa ganitong klase na ng sitwasyon. Ito namang si Sanji, talagang minamaliit na ngayon ang Holy Knights. Hindi daw siya makapaniwala na ang Holy Knights, ang mga pinakamalalakas na soldier ng leader ng world government na nagbabantay ng Marijoa ay ganito lang daw pala kahihina. Na sinagot naman dito ni Frankie na actually okay lang daw yon. Sadyang naiisip lang nila na mahina ang mga kalaban nila ngayon dahil mas lumakas na sila. Nakakalimutan na daw yata nitong si Sanji na isang emperor na si Luffy. Pero tulad nga ng sinasabi nitong si Killingham, it's as if may natatago pa silang trump card. Ayon dito kay Killingham, underestimated lang daw siya ng lahat ng mga ito. Pagdating daw ng kanilang trump card na tinutukoy niya, mamamatay silang lahat. Kung alin man ang trump card na ito, possibly yun ay ang iba pang mga members ng mga Holy Knights. Baka ang kanilang sariling chief na itong si Shamrock o mismong itong si Imu na alam ni Killingham na nasa loob ng Elbaf ngayon. Pero ayon naman dito kay Jinbei, kailangan pa rin daw nilang mag-ingat dahil tatlo ang mga Holy Knights na ito at ang isa sa mga Holy Knights never pang nadadamage, never been touched at alam natin na yun ay si Gunko na ngayon ay sinapian na ni Imu bilang ang kanyang avatar. Quick switching of scenes na naman guys, makakarating naman tayo kay Nami at dito kay Zeus. Binigyan na nitong si Nami si Zeus ng isang napakabigat na order, isang absolute order, na from here on out, ibuhos na daw ni Zeus ang lahat ng tubig na naitatago niya para mas lumakas ang ulan, mas mabilis nilang maapula ang apoy. Na of course, obediently na sinunod naman nitong si Zeus. Pero sa mismong pagkakataon na ito, nakita at na-witness nila ang napakalaking dragon na ito. Ang massive black dragon na Nidhogg na itong si Loki, pinapaulanan ng kanyang dragon breath ang buong Elbaf Kingdom, ang Sun Realm, para isa-isang pagpapatayin ang lahat ng mga dream monsters. At first, tuwang-tuwa and proud na proud itong si Luffy habang sinasabi na napatay na daw nila ang lahat ng mga dream monsters. Maging ang ibang members ng Straw Hat Crew, bilib na bilib at hindi makapaniwala sa nakita nila. Ang isa sa pinaka-common na reaction nila is that napakalaki daw ng dragon na ito. Ayon dito kay Jinbei, akala daw niya isa itong Sea King. Ito namang si Sanji, immediately niya itinanong dito kay Luffy, ito daw ba si Loki? Dahil alam naman nila si Loki na lang ang hindi nila nakikita ngayon. Sinagot ni Luffy na oo, ito talaga si Loki at sobrang laki daw talaga nito. Maging itong si Frankie nga na hindi naman kilala si Loki, bilib na bilib din. Sobrang laki daw ng panibagong nahanap na kaibigan nitong si Luffy. At dito guys, kung titingnan nyong mabuti, ganito talaga ang comparison nitong si Loki kumpara sa normal na tao. Literal na tuldok na lang sila. Which makes you ask yourself, tinalo ba talaga ito ni Shanks? O baka may ginawa lang silang agenda? At kung titingnan din natin dito, galit na galit itong si Nami. Sa kadahilanan na oo, tinatalo at pinapatay nga nilang lahat ng dream monsters, pero sa pamamagitan naman ng ginagawa nilang atake, lalong lalo na itong si Loki na ang kanyang dragon breath,
mas lalo naman niyang pinakakalat at pinalalala ang sunog sa Sun Realm. Nang dahil doon makikita natin ang nakakatawang panel reaction na ito ni Luffy at nitong si Ragnir. After siyang sermonan nitong si Nami, na down talaga itong si Luffy. Hindi siya nakapagsalita at medyo para bang naging malamya na siya. Kaya itong si Ragnir naman, kinonsole at kinomfort itong si Luffy sa isang napaka-cute pero nakakatawa na panel na ito. Pero immediately after that, nagalit at nagsisigaw naman itong si Luffy habang sinisisi itong si Loki. Sinabi niya na si Loki daw ang dahilan kung bakit pinagagalitan at sinesermonan siya ngayon. Dahil in the very first place, itong si Loki naman talaga ang may kasalanan. Pero ang response dito ni Loki hindi salita, hindi kung ano-anong trash talk pa. Inatake niya itong si Luffy. Binugahan niya ito ng kanyang Dragon Breath na kung saan kitang-kita natin guys, para bang isang napakalakas na apoy nito kumpara sa isang langgam. Pero ang nakakagulat, hindi nun tinabla nitong si Luffy. As if para bang hinanginan lang siya nito. Ang explanation guys, ang Dragon Breath nitong si Loki sa kanyang Nidhogg form ay nagtataglay ng lightning attribute. Rason kung bakit hindi yun tumalab dito kay Luffy. Kaya makikita natin dito guys, natanggap dito nitong si Loki ang Enel treatment mula kay Luffy. Pareho silang nagulat. Unang-unang nagulat dito si Loki dahil bakit hindi daw yung tumalab. Habang ito namang si Luffy, buti nga daw hindi tumalab ang ataking yon dahil kung hindi, bubugbugin niya itong si Loki. But then another switching of scenes guys, makakarating tayo sa center ng Branch 8 na kung saan naroroon itong si Brook, si Imu, and unexpectedly nandito na rin si Usopp. Makikita natin dito guys na pinipigilan at pinapaalis na nga ni Brook itong si Usopp. Habang sinasabi na kaya nga daw siya nandito, kaya hindi siya nagpaalam sa mga Straw Hats dahil may rason kung bakit pinuntahan niya ang taong ito. Pero ayon dito kay Usopp, hindi ito ang panahon para magduwag-duwagan siya para iwanan niyang isang crewmate. Unang-una sa lahat, ang Elbaf Kingdom daw, ang land ng mga Giants ay kinikilala bilang isang napaka-honorable at kinikilalang land of warriors, pero binabastos at dinidisgrace ito ng mga invaders na ito. Na ngayon guys, hindi pa nga niya alam na mismo ang pinakamalakas na individual sa loob ng world government ang kaharap niya. Ang malala pa daw, hindi daw ito nakikipaglaban ng fair and square. Gumagamit ito ng mga underhanded tricks. Tinatangka nito na kidnapin ng mga bata para gawin itong hostage, para pasunod din ng mga Giants at para gawin nito ang kanilang kagustuhan. Hindi lang yon, mind control din daw nito ang iba pang mga Giants para sumunod sa kanya immediately habang kinokorrupt ang mga utak nito. Rason kung bakit galit na galit talaga si Usopp ngayon dito kay Gunko. Gumamit din daw sila ng mga dream monsters, ang sariling nightmares, ang sariling kinatatakutan ng mga bata, at hindi daw sila mismo gamit ang kanilang sariling strength ang nakipaglaban sa mga Giants. Tinawag niya dito ng harap-harapan na isang duwag, isang walang kwentang warrior itong si Imu. Itong si Imu naman habang nagdadadaldal itong si Usopp, sinusugod at binubugbog niya din ito nang hindi man lamang ginagamitan ng ability. Literal na pinagsisisi pa, pinagsususuntok niya lang itong si Usopp. Kaya naman tumatanggap na din ng damage talaga dito si Usopp kahit hindi siya sineseryoso ni Imu. However, dumating sa punto na galit na talaga si Usopp at gagamit na siya ng isa sa kanyang mga bomb attacks. Bago pa ma-launch at ma-deploy nitong si Usopp ang gagawin niyang atake dito kay Imu, sinagot siya nito. Ang isang dominant ruler daw ay hindi kinakailangang dungisan ng kanyang sariling kamay para ma-accomplish ang kanyang goals. Rason kung bakit nga, gumamit sila ng mga underhanded tricks. At sa pag-deploy nitong si Usopp ng kanyang Skull Bomb Grass, sinalubong siya nitong si Imu ng ubod ng bilis. Literally, para bang nag-teleport ito sa kanyang harapan. Dahil dito guys, hindi na nag-travel pa ng malayo ang Skull Bomb Grass nitong si Usopp. Literal na point blank range, after niya itong i-release, sumabog talaga ito sa kanyang muka. Rason kung bakit na-caught up si Brook at itong si Usopp sa naging explosion. Habang itong si Imu naman since immortal, may regenerative capabilities, nawasak man ang kanyang katawan, bumalik din ito. Pero kahit papaano maiintindihan natin dito na may damage din talaga na mai-inflict ang atake ni Usopp sa mga Holy Knights. It's just that kaya talaga nilang mag-regenerate. However, dahil dun, knocked out cold na ngayon itong si Usopp at itong si Brook.
pareho na silang walang malay. Pareho silang nakatulog habang itong si Imu it's as if wala man lamang nangyari sa kanya. Fully recovered, fully healed after ng explosion na yon. Pero sa pagkakataong ito guys, nag-arrive na pala si Loki, si Luffy at itong si Ragnir. Nakita nila kung ano nangyari. At kitang-kita ngayon ni Luffy ang walang malay na katawan nitong si Usopp at nitong si Brook. Dito din kinonfirm nitong si Loki na ang nararamdaman nila na presence, ang nararamdaman nila na haki magmula pa sa underworld ay na-emit at nagmumula mula sa babaeng ito. At alam naman natin ang dahilan kung bakit guys. For some reason, gulat na gulat itong si Imu dahil para bang hindi niya naramdaman ang presence ng dalawa, na para bang bigla na lang ito nag-appear sa kanyang tabi. Pero dito guys, galit na itong si Luffy at kinonfirm ngayon. Sinabi niya na galit na siya habang ipinapakita mismo ng reaksyon at ng emosyon sa kanyang muka kung gaano siya kapikon dito kay Imu. Habang ito namang si Loki, sinabi na in the very first place, hindi naman daw talaga niya binabalak na patakasin ng mga ito. Dahil alam naman natin guys, bago pa sumapi si Imu sa katawan ni Gunko, pinagbubugbog siya nito sa underworld. Pero simple lang dito ang sagot nitong si Imu, Nika and Nidhogg, kung hindi daw kakampi ang dalawang ito sa kanya, kung hindi ito saside sa kanya, mamamatay silang dalawa. At ang laban sa gitna nilang tatlo ang magdi-divide sa buong mundo. However, this is where the chapter ends. Sa pagkikita-kita at paghaharap-harap ng tatlong pinakamalalakas na entity sa loob ng verse. So for sure sa susunod na chapter, mangyayari ang napakalaking laban sa gitna ng tatlong ito at itong magsisilbing climax ng Elbaf arc. And good news guys, there will be no chapter break next week, kaya by this upcoming Tuesday ay marirelease din agad natin ang spoilers para dito. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, nakasubscribe at na rin yun ang bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.